Ayan. Hello class, and it's good to be back after magkasakit ng almost 2 weeks. Pasensya na kayo kung medyo na-late ko nang ginawa itong recorded discussion. Anyways, last time, ang na-discuss ko is about labor code. Parang bigla akong naghang doon labor code and monetary statutory benefits. As much as I wanted to i-expand pa yung pagtuturo tungkol sa matter na yun kasi kailangan nyo din talaga siyang matutunan. Kulang kasi tayo sa time. Alam nyo naman gaano kahaba yung kinain ng foundation week, di ba? So, kung meron man kayong questions, hindi nyo maintindihan, feel free to message me or puntahan nyo ako sa faculty, and I am willing to explain yung mga bagay na hindi nyo maintindihan sa bagay na yun. Especially to those students na gustong mag-take ng CHRA next SEM. Yan. Okay, so our next lesson is about employee selection, references and testing. References and testing. So, tapos na tayo doon sa pag-hire. Ngayon, titignan na natin kung qualified ba sila. Okay? Last time, nag-focus tayo doon sa selection process. So, we are picking the right person for the right job. So, may mga involved dyan na resume, ganyan, yung mga cover letters, mga ganun. Okay? So, mauna nating i-discuss yung saan na? Ayan. So, we will going to understand kung ano ibig sabihin nga ba ng mga references and recommendations. Okay, so first on the list, we have here yung reference check. So, reference check, ito yung mga fact checkers. Totoo ba na yung sinubmit ni applicant is totoo or hindi? So, ang primary goal natin here is i-verify kung totoo nga ba yung mga sinasabi niya. So, in IO Psychology, ginagamit natin to para malaman natin kung fake yung ginamit na resume. Kung gawa-gawa lang ba, or gusto lang niya bang magpapansin para lang maging ma-hire siya as applicant or ma-hire siya as an employee. Ang goal natin dito, ang acting objective for reference checking is i-confirm natin yung dates of employment niya, yung mga totoo ba yung mga job titles niya, and also yung salary history. In short, ito yung background checking na sinasabi ko nung mga previous na lessons natin. So, meron kasi tayong tinatawag na negligent hiring. Ito yung failure ng isang company or organization na i-check yung references and nakapag-hire ng isang tao na mayroong history of violence or fraud. So, kapag ganon, ang company can be held liable for negligent hiring. Hindi mo chinek ng mabuti, tas nagkaroon ng problema sa company, doon papasok yung negligent hiring. Okay? References. Tama. References or reference. Dito, may nangyayaring checklist assessment or verbal assessment. So, usually, it is more on the informal or structured interview doon sa mga taong nilagay niya as references. Diba, doon sa resume ninyo, naglagay kasi kayo doon ng 3 tao na pwede naming tawagan as HR to confirm kung okay ka ba na empleyado dati or nagka-problema ka, mga ganyan. So, it is just a quick phone call or a phone call na merong checklist na ginagamit ng HR. So, tatanungin niya yung
isang character reference mo or yung tatlo na yon na punctual po ba siyang pumasok? Kumusta po ba siya sa trabaho? May nakakaaway po ba siya? Mabait ba siya? Blah, blah, blah. Ganon. So, yun yung tinatarget natin, yung mga traits na yon, yung pagiging reliable ng isang applicant sa trabaho niya, punctuality, ano pa ba, interpersonal skills, and so on and so forth. So, sa references, meron tayong leniency error na tinatawag. So, ito yung or isa sa common issue sa IO psychology kasi most references, nagbibigay yan ng glowing reviews. Kasi ayaw nilang ma-hurt yung chances ng candidate to be hired sa bagong company. So ngayon, nagkakaroon ng it is hard to differentiate between those applicants. Parang kunwari, tinawagan ako ng isang company, tapos sabi sa akin ma'am, maaga po ba siyang pumapasok? Or kumusta po siya sa trabaho? Mabait po ba siya? Ganyan. So ako, dahil nga gusto kong ma-hire itong previous employee namin, sasabihin ko yung mga mabulaklak na salita. Like for example, ay hindi po yan siya pala absent. Okay naman po siya. Or kahit na matigas ang ulo niya, sasabihin mo na minsan po nagkakamali siya, pero okay lang naman po yun. Kumbaga, merong nangyayaring sugar coating. Okay, ganun yung leniency error. Letters of recommendation. So, letters of recommendation, these are formal documents na nagbibigay ng deep dive doon sa potential ng candidate. So, dito nakalagay yung mga achievements niya as an employee dati, yung mga success niya, leadership qualities, yung character niya, and so on. So, letters of recommendation comes from the previous company or the previous boss, previous employer. Okay? So, ito yung vouching factor na kung saan sinasabi ng previous employer na malakas itong employee na to, mapagkakatiwalaan to. So, you better hire her or hire him. Yan. Depende yan pero sa credibility ng writer. Okay, kunwari, ang nagsulat is manager. So, pwedeng, ay, manager na ang nag-vouch for her. So, ibig sabihin, magaling talaga siya. Kasi manager is, di ba, nagmamando ng tao yan. Or a letter from CEO or professor na ang tawag nito, nakakakita ng actual na ginagawa ng employee during his stay or her stay doon sa previous company. Okay, so who provides this letter of recommendations? Like I have mentioned, yung source dapat ng recommendation must have observed yung behavior ng candidate or employee in a relevant setting. For example, manager ako ng isang fast food chain. So, dapat na-observe ko yung behavior ng candidate kapag naka-duty siya. Hindi yung after duty. Relevant setting. So, ang mga letter of recommendations should come from managers or supervisor kasi sila ang nakakakita ng performance and results. Also, colleagues pwede din, pero for me, medyo weak yun na recommendation kasi, kumbaga magka-level sila ng posisyon. Kunyari, cashier to cashier, ganyan, or cashier to dining staff, mga ganon. Pero pwede din kasi pwede nilang sabihin na meron kang teamwork or meron kang organizational citizenship behavior, yung pagtutulong sa mga kasamahan sa trabaho, ganyan. Sa academics naman, pwedeng mga professor, instructors, yung mga yan. Okay, so I hope wala kayong question about dito. Let's proceed with why organizations use references. So why do
why do companies or organizations use references? So we have here four. Okay? So una, before ko sabihin yung una, no, sa IOPsych, hindi tayo gumagamit ng references because it's what companies do. Hindi dahil kailangan gawin ng company yan or gusto lang ng company gawin yan. Ginagamit yan kasi meron siyang scientific predictors dun sa workplace behavior. Pero, hindi nga lang siya ganun ka-reliable as we'd hope, kagaya ng inaasahan natin. Okay, so meron tayong apat. Una is yung combating resume fraud. Dahil nga, ako actually na-experience ko to na may isang employee na hindi naman lahat. Parang siguro nagdagdag lang siya doon ng trabaho na hindi naman niya talaga pinasukan. Parang dati daw siyang manager ng ganito pero sa totoo hindi naman pala. Yan. So, the first line of defense in selection is verification. So, sa resume fraud, issue siya sa industry, sa buong industry. Kasi mataas yung percentage ng mga applicants na sabihin yung totoo na tungkol sa credentials nila. Parang nababahala sila na kapag hindi ganito kadami ang credentials ko, hindi rin ako matatanggap. Which is wrong. Kasi kapag mag-a-apply class, mas maganda yung wala kang tinatago. Kunwari, fresh grad ka, wala ka talagang experience, then sabihin mo. Ang mga HR kasi, they are very considerate naman. Pero dahil nga, kahit na ang ganda ng skills mo, pero hindi ka akma doon sa trabahong ina-applyan, meron silang reason to reject. Okay? So, don't be an overthinker na para lang matanggap ka is mandadaya ka. So, may mga applicants kasi na pwede nilang i-claim na graduate ako ng ganito kahit hindi naman talaga sila graduate. Saying meron silang masters pero wala naman pala silang masters. Double degree daw sila pero isang degree lang pala. Yan. So, madedetect yan ng HR. Mababackground check yan. So, gumagamit tayo ng reference check like I've mentioned earlier to ensure yung integrity ng data or yung binigay ng applicant na file. So, ito yung foundation ng hiring process. Yung the person job fit. Nagko-compromise siya kasi nga nandaraya. Okay? Next, we have the checking for discipline problems or yung risk management. So, ang mga IO psychologists, they are heavily involved doon sa risk mitigation. Kasi tinitingnan nila yung patterns ng behavior na pwedeng mag-lead doon sa counterproductive work behaviors. Ma'am, ano yung counterproductive work behaviors? So, ang counterproductive work behaviors, ito yung actions or habits na pwedeng makaharm doon sa organization, sa employee, or sa parehas. Sa mga behaviors na to, pwede siya maging minor infractions, for example, overbreak, ganyan, severe issues, yung chismis, ganyan, or yung workplace sabotage. Yan, yun yung counterproductive work behaviors. Yung ibang counterproductive work behaviors naman kasi intentional yan, lalo na kung may galit yung isang empleyado sa isa. So, pwedeng maging root yon ng stress, pwedeng ma-demotivate yung employee, magkaroon siya ng lack of engagement or poor communication doon sa mga kasamahan niya. Okay? Asan na tayo? Yan. So, as an HR, you have to check yung discipline history nila. Yung nag-a-apply ng mga empleyado. So, kanina na-explain ko na what is negligent hiring. Okay? If an employer hires someone sensitive for a role without checking references and yung person na yon is nag-commit siya ng crime,
na hindi nila na-check ng mga HR, liable ang company. Okay? So, hindi lang kasi about crime yan, class. It is about yung cause ng workplace violence. Iniiwasan natin yun as HR. Yung mga kaso-kaso about harassment or yung mataas na turnover rate dahil sa poor attendance. Okay? High turnover, ibig sabihin may mga umaalis, may mga uma-absent. Yan. Madi-discuss din natin siya later on sa mga susunod na chapters. Okay, next is discovering the whole person. Okay, i-discover natin yung mga bagong insights. Kailangan natututunan natin yung personality, yung skills, yung work habits, doon sa dating, ganyan ko lang, personality, skills, work habits, galing doon sa dati, employers and professors. So, ang resumes class, they are sterile. Sterile meaning, ito yung binigay ng applicant, ito yung list ng task na ginagawa niya. Pero hindi nga natin siya pwedeng basta-basta paniwalaan kasi it will still undergo background checking. So, ang references, they provide yung behavioral context about their personality and character. Sinasabi ng resume niya, I am a team player. Dapat, yung character reference, madi-describe niya yung employee na how the person help doon sa kapwa niya employee na nag-i-struggle during a teamwork, during a team project. Ganon. Dapat nagsaswak yun. Yung sinabi mo sa resume at sinabi ng character reference mo, parehas kayo. Minsan naman, may mga, di ba, nabanggit ko kanina, academic mentors. Yung mga professors, they can also give recommendation or be the character reference. So, binavalue ng industry yung mga academic references for entry-level roles. So, kung graduate kayo, pwedeng ilagay yung character reference ang mga instructors ninyo because they speak to conscientiousness. So, conscientiousness is one of the best predictors ng job performance. Kasi nasa Big 5 personality trait siya. Ma'am, ano ibig sabihin ng conscientiousness? Okay, conscientiousness class, ito yung, speaking in IO psychology, dependable ka ba? Organized ka ba? Meron ka bang self-discipline? Or you strive for achievement? Mga ganyan. So, kapag meron kang conscientiousness, malaki ang chance na kukunin ka. Kasi yan ang hinahanap ng HR, yan ang hinahanap ng company. So, ito yung mga traits na being hardworking, maayos, rule-abiding, mga ganyan. Okay, ngayon alam nyo na. Take note of that. Okay, next we have predict future performance. So, when we predict future performance class, ito yung reality check. Ito yung pinaka-critical part ng hiring process or selection process. In IO site, tayong mga HR, we measure yung effectiveness ng isang tool gamit yung validity coefficients. Okay? Being an HR, meron pa rin tayong psychological assessment. Kunwari, dito sa study mats nyo, meron kang average uncorrected validity na 0.18. Dali, paano ko ba i-explain na hindi kayo maguguluhan? Wait lang Ayan, upon checking doon sa study mats ni class or yung reference na ginagamit namin, meron typographical error dito sa may validity coefficient. So, huwag nyo nang pansinin yan. X na yan. Erase natin yan. Yan kasama. Okay? Tinanggal ko na rin siya dun sa study mats ninyo.
Yeah. But let me explain about this predict future performance. So dito class, meron tayo kasing tinatawag na leniency bias. So most people will only ask friends or mentors na pwedeng magsulat sa kanila ng letters of recommendation. Ginagawa kasi nila ito para kasi takot nga sila na takot nga sila na hindi sila matanggap, especially kapag may mga bagay na letter of recommendation na hindi magsaswak doon sa trabaho na ina-applyan nila. For example, sabi doon, reliable siya when it comes to washing dishes, mga ganyan, or doing kitchen stuff, or kitchen chores, mga ganon, whatsoever. Tapos, ang ina-applyan niya is office. Parang hindi siya swak. Ganun yung sinasabi niya. Okay? And also, meron tayong tinatawag na, wait lang, check ko yung study maths niyo, validity coefficient. Kasi validity coefficient, ito yung correlation between scores nung selection method, o yung interview, yung mga psych test, ganyan, and yung scores doon sa job performance. For example, rating ng supervisor, yung attendance, mga ganyan. Pinagko-compare yon, may relationship ba yung interview mo, yung scores niya sa interview at scores niya sa supervisor rating, ganon, validity coefficient. Corrected validity naman, ito yung proseso na i-revise or i-update yung previous assessment, previous evaluation, or yung measurement na i-ensure or i-make sure na merong validity and reliability. For example, doon sa unang assessment, meron doong score na hindi ka mataas ang absenteeism mo, pero nagkamali. Hindi pala yun totoo kasi based doon sa time in logs mo, maaga kang pumapasok, never kang nag-absent. So, i-apply ngayon yung corrected validity. Merong proseso na i-revise yung previous assessment. I-update siya into a correct assessment. Okay? So, meron tayong 4 main problems doon sa references and letters of recommendation. Yung una, sinasabi ko yung leniency. So, sa leniency kasi class, ang isang tao, nag-provide yan ng references, pwede niyang, anong tawag nito? Nandyan na si baby ko. Wait lang. Ayan, na-explain ko na to kanina, validity coefficient and corrected validity. Also, ayan, so, in IOPsych, ini-evaluate natin yung selection tools based on sa utility and legal defensibility. So, kung ang references, standard part of hiring siya, meron siyang 4 major psychological problems na pwedeng mag-decrease ng accuracy niya. So, una, we have the leniency. So, sa leniency, ito yung pinaka-common issue na ang references are almost always positive ang sinasabi. So, nagkakaroon siya ng ceiling effect wherein napaka-imposibleng sabihin kung sino talaga yung actual na best candidate kasi nga puro positive ang nare-receive na feedback or comment. Okay. So, ang mga providers ng references natin or ng ating behavior sa mga past na companies na pinagtrabahuan, takot silang takot silang makasuhan yan, ng slander and libel or the fear of defamation. So, if they say something negative kasi na hindi nila kayang i-prove sa korte, pwede silang makasuhan. Kakasuhan sila nung applicant or nung previous employee nila. Kaya nagkakaroon ng leniency
Kailangan sabihin na lang nila ano yung pinakamagandang pwedeng sabihin. Next is yung negligent referencing. So, opposite yan ng negligent hiring. So, nangyayari ito kapag ang former employer nag-provide siya ng inaccurate na positive reference. Tinatago niya yung dangerous behavior nung employee nila dati, wherein nagkukos sa new employer ng losses or they suffer losses. Okay? Yung conditional privilege naman, ang tawag nito, yung manager, meron siyang privilege na maging honest tungkol doon sa performance ng candidate as long as hindi siya malicious and merong na-document na violence para ma-back up. Ganun siya. Wait lang Ayan. Next, limited knowledge or yung knowledge of the applicant. So, dito naman class, wait lang. Tumatawag. Ayan, sorry for the interruption. Ano ba yan? Tumawag sa akin si Ma'am Ann. Okay. So, going back, no, sa knowledge of the applicant, para maging valid yung reference, maging valid siyang predictor ng performance yung reference, kailangan yung nagpro-provide ng character reference mo must have had enough exposure doon sa work nung applicant. Ibig sabihin, ako, ginalagay nyo akong character reference, no? Tumawag sa akin yung company na ina-applyan ninyo, kailangan meron akong exposure doon sa trabaho mo na nasusupervise ba kita dati or hindi. Kasi kung hindi, hindi siya valid na predictor ng performance. Or for example, naging instructor nyo ako. Tinawagan ako ng company, "Ma'am, may I ask, Miss ganito, Miss De La Cruz is currently applying for the position of ganyan. Ano ang naging naging performance niya sa company ninyo or during student siya?" Ganon. So, syempre ako, naging student ko kayo, meron akong exposure sa inyo. Pero kung wala, hindi pwede. Hindi siya valid na predictor. Okay, next we have yung reliability or the consistency crisis. So when we say reliability, merong stability, meron consistency. So yung mga letters of recommendation or yung character references, dapat meron siyang low inter-rater reliability. Or meron siyang notoriously low inter-rater reliability. So, ibig sabihin, kung dalawang managers nagdi-describe ng same employee, mas nagpo-focus yung mga yan sa traits base sa kanilang personal values or nagiging subjective sila. Yun yung conflict. Dapat parehas yung sinasabi nila. Kunyari, si Tiffany, team may teamwork yan. Si Tiffany, hardworking siya. Si Tiffany, ganito. Alam mo yung puro positive. Or pwede ding sabihin na, si Tiffany, pag minsan nakikikollaborate siya sa mga kasama niya. Pag minsan naman, magsasabi siya ng suggestion, then, hindi siya, mananahimik na lang siya. Ganon. So, doon pa lang makikita na yung teamwork. Okay? Ganun yung sinasabi niya. Dapat laging parehas. Extraneous factors, ito yung noise, yung pampagulo ba, doon sa ability ng candidate. Okay? So, meron tayong tinatawag na beautiful writer effect na kung saan kapag ang letter is written by someone na merong excellent vocabulary and prestigious na job title, for example, CEO, yung candidate is nare-rate siya ng higher kahit na yung skill niya is pang average. Okay, na-gets? Okay, so also, yung mga mahahabang letters, it is perceived as stronger recommendations regardless kung yung content is meaningful. Okay, naintindihan? Bigyan ko na lang kayo ng summary, no? Sa yung 4 major problems. So, pag leniency, takot yung
provider ng reference of libel or slander or may defamation yan. So, ang result niyan for the recruiter, lahat ng candidates perfect. Sa knowledge naman, limited ang observation. So, yung information is either superficial or irrelevant. Sa recruiter side na yan. Pag reliability naman, merong personal bias ng writer. So, sa recruiter, merong inconsistency data sa lahat ng applicants. Extraneous factors naman, yung writing style length. Writing style or yung length ng letter. So, ang result niyan sa recruiter is yung selection based na lang sa fluff. Kasi nga maganda yung pagkakasulat, maganda yung pagkakasabi, hindi na nagbabase sa skill. Okay? Next, ethical guidelines for reference providers. Nainis na ako. Pangatlong ulit ko na to. Ayan. So, ulitin ko lang. Okay. So, meron tayong tatlong ethical guidelines, no? Kailangan, okay, sa field kasi ng IO-Psych, ang ethics is napaka-important siya, just as important sa statistics. So, kapag nag-provide tayo ng references, we are acting as informational gatekeepers dun sa labor market. If we provide poor information, parehas nating hinaharm yung hiring organization and yung career ng individual na yon. So, ang unang ethical guideline natin is dapat na i-state natin yung relationship. Okay, to be ethical, yung provider ng information, kailangan nakaklarify niya yung context ng observation nila. For example, I supervised Tiffany for 3 years in the marketing department at ABC Corporation, where she reported directly to me on a daily basis. Mga ganon. So, diyan makikita na agad ano ang relationship nung applicant at ng employer. Okay? Next, be honest in providing details. So, ang honesty in references is nagkakaroon ng balancing act between the legal right ng applicant and yung pangangailangan ng organization para magkaroon ng high quality hire. Okay? Yan. Meron tayong tinatawag na negligent referral issue na kung saan yung former employer is nakasuhan siya ng bagong employer dahil hindi niya binigyan ng warning yung bagong employer about sa dangerous act nung dati nilang employer na nag-a-apply sa bagong company. Okay? Kailangan may honesty lahat sa pagbibigay ng reference. Okay, transparency or the right of refusal. So, sa transparency, hindi pwede yung magbibigay si previous employer ng reference or ng letter kay bagong company and then sasabihin niya yung mga negative side without informing the applicant. So, kailangan from the word itself, transparency, aware dapat si applicant na na-inform na si bagong employer na ganito yung pagkaka-describe sa kanya or refer sa kanya doon sa previous niyang employment. Kunyari, example ng transparency, nasabi niya sa empleyado, okay ako magbigay ng letter, pero kailangan kong sabihin doon sa bago mong employer na meron kang attendance issues last year. So, gusto mo ba na iba na lang yung mag-refer sa'yo doon sa performance mo or kung gusto mo ako pa din, mga ganon. Kailangan i-inform si applicant. Okay, so yan yung ethical guidelines natin for reference providers. Okay, dito na tayo sa ability testing overview. Okay, pero bago ko i-discuss yan, i-discuss ko muna yung predicting performance predicting performance
in prior experiences, yon. So, sa IO Psych, kailangan ma-differentiate natin kung ano ang alam ng applicant or nung employee at kung ano ang kakayahan ng applicant na magtrabaho. So, ito yung building blocks ng personnel selection. So, una, predicting performance via job knowledge, may ginagamit tayong job knowledge test. So, dinidesign to para i-measure yung mastery ng candidate sa isang specific role. So, kapag kaalam na ng applicant yung paano gawin yung trabaho na yon, wala nang training na mangyayari. Or siguro meron man, refresh lang, pero less na. Okay? And agad-agad pwede na siyang isabak doon sa trabaho. Next is predicting performance via applicant ability. So, meron tayong ability test na ginagawa dyan, wherein minimeasure natin yung capacity, enduring capacity ng applicant para gawin or matutunan yung isang task. First on the list, we have the cognitive ability test. So, tinatawag siyang general intelligence or letter G. Letter G. Yan, ganyan siya, letter G. Gugutom na ako. Yan. So, this is historically yung best single predictor ng job performance sa lahat ng job types. And we have different cognitive ability tests. Una, yung Wonderlic Personal Test. So, 12 minutes siyang gagawin, 50 questions, and i-measure nito yung ability ng applicant to learn and solve problems under time pressure. Sa Siena Reasoning Test naman or SRT, nakafocus dito kung paano nag-iisip yung applicant. So, nandiyan yung inductive reasoning, deductive reasoning, and analytical reasoning. Next, you have the Situational Judgment Test or SJT. So, dito, pinapabasa sa mga applicants yung workplace dilemma. Tapos, mamimili sila ng best response. Nagkakaroon ng bridge sa gap between yung personality and cognitive skill, yung situational judgment test. For example, may katrabaho kang tamad. Ano ang gagawin mo? A. Sasapakin mo. B. Pagkasabihan mo. Letter C. Susumbong mo sa manager. Or letter D. Wala kang gagawin. Parang ganon. Situational judgment test. Perceptual ability naman, mini-measure nito kung gaano, how well a person can perceive and process sensory information. So, nakafocus yan sa vision, hearing, and speech. Para siyang simulation, ganon, na mangyayari. Example, may parang laptop, ganon, computer, and then may maririnig siya, ano ang gagawin niya? Ganyan. Psychomotor ability naman, yung connection between the brain and the body's small muscle movements. So, more on the, parang may mga tools na gagamitin. Kasi titignan dyan yung dexterity ng kamay natin. Next is physical ability. So, tinetest nito yung candidate kung match ba siya sa demand ng trabaho. Kunwari, nag-a-apply kang karpentero, kaya mo bang magbuhat? Mga ganon, physical ability. Okay, next. Next, we have work samples and assessment centers. Okay, so sa work samples, ayan. Bago ko i-discuss yan, may idadagdag lang ako, no? Yung performance using applicant skill, yan, or yung work samples, ito yung we call this high fidelity predictors. Hindi kasi siya katulad ng personality test na tell me who you are or yung cognitive test na show me how you think. Hindi siya ganon. Ang sinasabi dito sa ang sinasabi dito sa work samples and assessment centers, sinasabi dito na show me what you can do. Ganon. So, ang work sample, it is the most direct way para i-predict yung performance. Meron tayong sinusundan na psychological principle
na yung past behavior is the best predictor ng future behavior. So, sinasabi lang yan, for example, pasaway ka sa dati mong company, best predictor na yung past behavior mo na possible magiging pasaway ka din sa future company mo or yan. Okay? Assessment centers class, ito naman is, place siya, pero it undergoes comprehensive process. So, typically, ginagamit siya ng selecting managers or executive kasi because of its high cost and complexity. Ang assessment center example class is TESDA. Magti-training ka, mag-aaral ka, and then lahat ng napag-aralan mo, ia-apply mo hands-on sa practicum. And then, bibigyan ka ng certificate, national certificate, ganyan. Assessment center. Ang specific AC techniques naman, yan, wait lang. Yan. Specific AC techniques, we have the in-basket technique. Simulation to na merong administrative load ng trabaho. For example, bibigyan ka ng isang box ng trabaho. Or hindi lang isang box, sobrang daming trabaho. Sasagot ka ng mga email, gagawa ka ng mga memo, sasagot ka ng complaints. Meron ka lang limited time, 2 hours, for example. So, iti-test doon, gaano ka taas yung planning skills mo, gaano ka mag-organize, and gaano ka kagaling sa decision making under pressure. Ganon ang in-basket technique. Sa simulations and role plays naman, so for example, you are applying for a customer representative position. Yan. Bago ka sumabak sa real life situation, magti-training ka muna. So sa training na yon, mayroong mga mock calls. Pwedeng galit yung customer, pwedeng impatient, pwede din na hindi makaintindi, ganon. So, naranasan ko yan nung nag-apply ako sa call center. Iba't ibang klase ng customer ang makakausap mo during a mock or yung role play or simulation. Okay, sa leaderless group discussion naman, isang grupo ng applicants to, and then bibigyan sila ng isang problema na isusolve nila pero wala silang appointed leader. So, dito, titignan ng IO psychologist kung sino yung natural na mag-emerge as a leader. Kung paano nila i-handle yung conflict and ano yung level ng social intelligence nila. Okay, so sa business games naman, mas complex to kaysa sa simple simulations. Often they are competitive. So, teams of applicants ito, and kailangan marunong silang mag-decision about production, marketing, and pricing. Kumbaga, meron siyang costing na mangyayari. Ang mini-measure nito is yung strategic thinking and kung papaano nagtatrabaho ang applicant sa isang team over a long period of time. So, bakit ginagamit tong mga to? Ginagamit tong mga to, itong workplace, in basket, leaderless group discussion, and assessment centers kasi una, mahirap silang i-fake. Pangalawa, nakikita yung mga hidden organizing skills. Pangatlo, nakikita yung interpersonal dynamics and also yung thorough whole person view. Okay? Pero bago ang lahat, ito pala yung sinasabi ko kanina. Discuss ko muna yung predicting performance using prior experience. At saka yung biodata, mga yan. Scoring and so on. Wait lang. Dali. Saan na yung study mats nyo? Okay. So, sa predicting performance using prior experience, tinitignan kasi natin yung magiging performance ng applicant, especially kung meron na silang previous na work experience. So, dahil doon, makikita na agad yung performance level and kung gaano nga ba ka-relevant yung experience nila sa isang trabaho.
And we use biodata, no? And biodata is the best predictor of future behavior. Mayroon doong mga questions about your childhood, hobbies, social habits, ganyan. So, biodata and resume, parang iisa lang siya. Kaya lang kasi si resume, it is more professional tignan kaysa kay biodata. Dali. Yan. Meron din tayong file approach na tinatawag na kung saan gagamitin natin yung records ng employee para kumuha ng information. For example, SSS, pag-ibig, mga ganyan. Questionnaire approach naman, gagamit tayo ng surveys to collect applicant data. For example, sa previous na company, magbibigay tayo ng questionnaire doon. And bahala na si HR nung isang company kung paano siya sasagutan, anong ilalagay niya. Okay, meron tayong scoring methods. We have the criterion group and the vertical percentage method. Kapag criterion, pinagko-compare natin yung group of employees based on their high and low scores. Kapag vertical percentage method naman, kinukumpara natin yung responses ng successful and unsuccessful employees. Personality inventories. So, sa personality inventories, ginagamit natin ito kasi tinitingnan natin kung yung personality traits ng applicant ay nakakaapekto sa job performance. So, meron tayong test of normal personality. Ito yung mini-measure yung everyday personality traits. So, yung everyday na personality traits, ito yung nasa Big Five or yung ocean. Openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and yung isa, neuroticism. Yung test of psychopathology naman, dinedetect yung psychological disorders. So, example ng, saan na yun? Dali lang Example ng test of normal personality, we have the NEOPI. Yan, yung Hogan Personality Inventory. Dinidesign siya for business community para ma-predict yung occupational success. And also yung 16PF or 16 personality factors to measure yung iba't ibang personality factors like warmth, reasoning, and emotional stability. Yung mga samples naman ng test of psychopathology, we have the ang tawag dito, yung mga depression test, mga ganyan, kasi kailangan i-measure yung symptoms ng depression, ng paranoia, schizophrenia, and other clinical conditions, mental conditions or illness. Okay, next we have yung, asan na tayo? Yan. Example of psychopathology test, yung projective test. Diba? So, sa projective test, ito yung mga unstructured. So, they are more on the subjective. Kasi kung ano yung nakita mo sa picture, sinasabi mo lang. For example, si Rorschach, yung ink blot test. So, yun yung ink na parang may magpo-form lang siya na paniki, elepante, ganyan din. Isasabihin mo kung ano yung nakikita mo. Thematic Apperception Test or TAT, may pictures na gagamitin, then sasabihin mo kung ano yung masasabi mo sa picture na yon. Okay, so, subjective ang mga projective test. Objective test naman, dumaan siya sa standardized scoring. Example niyan is si MMPI-2, so 567 or 576 questions na sasagutan true or false. Kapag tawag nito, ano yung una mong sagot doon sa pagkabasa mo ng question, sasagutin mo agad. Di ka pwedeng mag-isip twice. So, for example, I never steal any money from my mother. True or false? O, pag sinabi mong true, o di true. Hindi mo na pwedeng pag-isipan ng dalawang beses yung question. Okay, yung Million Clinical Multi-Axial Inventory naman,
Yan. So, nagpo-focus yan sa general clinical symptoms, specifically sa personality disorders. So, tinitignan dyan kung narcissistic ba, antisocial ba, or may borderline. Yung personality assessment inventory naman, alternative siya ng MMPI-2 kasi mas mabilis siyang basahin at i-interpret. Okay? Titignan doon kung may anxiety ka ba, schizophrenia, aggression, suicidal ideation, and so on. Okay? Next naman is interest inventory. So, dito, interest, tinutulungan yung mga applicants kung ano yung ma-explore or ma-discover yung career interest nila. We have the strong interest inventory. Ibig sabihin yan, kino-compare mo yung answers. Kino-compare yung answer ng isang applicant sa group of applicants na nasa isang trabaho na. For example, you are applying for a teacher. Iko-compare yan doon sa interest mo sa mga group of teachers na currently employed din. Okay, yung Minnesota Vocational Interest Inventory naman, ginagamit siya sa vocational courses. More on the TESDA. Ganyan. Yung Kuder Occupational Interest Inventory, so meron lang siyang 10 broad vocational interest areas like yung outdoor, mechanical, and scientific. And then, i-compare din yan, kaparehas siya nung strong interest inventory. I-compare din yan sa 500, example, 500 successful accountants, i-compare yan sa'yo kung parehas kayo ng interest. So, ang aim nito is to find yung similarity between you and yung people na nasa trabaho na ina-applyan mo. Okay? Next, integrity test. So, integrity, this is an honesty test. Predict yung theft and dishonesty doon sa applicants. We also have two kinds, illegal and legal. So, sa illegal integrity test, gagamit ng polygraph or yung tinatawag nating lie detector test. Malalaman kung nagsisinungaling ka depende sa physiological changes. Tataas ba yung heart rate mo or ba hindi? Yung voice stress analyzer naman, nadedetect nila yung changes sa tone of voice mo. Sa legal integrity test, we have the overt integrity test wherein tatanungin ka kung ano ang masasabi mo sa isang situation. For example, anong masasabi mo kapag how much do you think an average worker steals from their employee each year? So, doon ang mini-measure dyan yung attitude mo. Tapos, tatanungin ka din, meron bang time na kumupit ka na sa mama mo? Past behavior naman ang sinusukat doon. Puro about integrity, honesty, ganyan. Yung personality-based integrity test naman, ito yung disguise purpose test kasi ang tawag sa kanya, no? Iisipin ng applicant na nagtitake lang sila ng standardized personality test, pero actually, yung questions nakalink siya sa dishonest behavior. I have never been in trouble with the law. Ganun yung mga example. True or false? I like to follow a strict routine. True or false? Mga ganon. And yung shrinkage naman, shrinkage, ito yung nawawalang assets ng company. Either pera, gamit, or anything na pagmamayari ng company. So, madalas itong nangyayari, no, sa iba't ibang companies. School, offices, mga ganyan. So, magkakaroon ng shrinkage na tinatawag natin. Okay, next is conditional reasoning test. So, ang conditional reasoning test, nakadesign siya para mabawasan yung faking by asking yung mga test takers kung ano yung best explanation sa isang statement. Parang multiple choice yan. So, dito, napipredict yung aggressive behavior. Okay lang.
Yan. So, it presents inductive reasoning tasks. And yan, malalaman kung aggressive ba yung applicant. So, credit checks and graphology. Credit checks, tinitignan kung meron kang utang na malaki. Kung meron, possible nagagawa ka ng theft. Possible, hindi sinabing magnanakaw ka. And possible na merong shrinkage na mangyayari sa company because of high credit score. Graphology naman, analysis ng handwriting. Tinitignan ng graphologist kung ano yung personality na meron ka. Drug testing and physical exams, okay, this is very common sa Philippines, no? Drug testing kahit saan naman. Siyempre, hindi ka pwedeng magtrabaho sa isang kumpanya kung gumagamit ka ng illegal drugs. Yan. And also, physical exams, tinitignan kung kaya ba ng applicant na mag-handle ng physical stressor ng isang trabaho na walang injury na mangyayari. Okay. So, nasaan na tayo? Okay, rejection letters. Paano mo i-inform ang isang applicant kapag hindi siya makukuha? So, kailangan hindi agad-agad. Kahit mag-wait ka lang ng mga 2 to 3 days before mo sabihin sa kanya na I regret to inform you that you are not qualified for the position of ganito. Yan. Siyempre, kapag in-instant mo yan na-reject na, kaka-apply lang niya kanina, ni-reject mo na. Pwedeng sabihin kasi ng applicant na hindi mo ni-review yung application niya. Kumbaga, may favoritism ka. Ganun ang mangyayari. So, kailangan make it professional yung pagkakasabi mo, hindi robotic, hindi AI. Okay? So, yung pwede din nakakatulong yung pagme-mention mo ng as an HR, yung pagme-mention mo na we have successfully chosen a candidate for the position based on the specific expertise that we are looking for based on the qualifications, mga ganyan. So, pag gano'n, matutulungan na maintindihan nung applicant kung bakit siya na-reject sa trabaho. So, based siya sa qualifications, hindi sa bias. Okay, so meron din tayong no contact rule. So para ma-avoid natin yung harassment sa mga HR staff, dapat hindi nilalagay yung personal contact number. Mas maganda yung company phone or company number or company email. Okay, so that ends our discussion for this lesson. So thank you very much, class. And I hope I will see you next week. Bye-bye. Sana hindi ko na ulitin to. Ulit-ulit na lang.